Nako, eto na po mga kabayan, tinapos na. Gatchalian Black, Big news, Cayetano panalo, Senate President pa rin. Ayan, Gatchalian, pahiya. Minority illegal ang kudita nyo. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Eto pong si Senator Erwin Tulfo, iginiit na ayaw siyang harapin ng mga dating sundalo. Despite po ng ating investigasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon mag-monitor at mag-live. Teka lang, no? Nakakaasiwa naman po kasi mga kabayan. Kung yung inaakusahan, diba? Yung inaakusahan ng 18 Marines ay siya din ang mamumuno sa investigasyon. Diba? Parang kumuha ka ng martilyo at ipinukpok mo sa ulo mo kapag yun po ang ginawa ninyo. Kung sino pa yung akusado, siya din yung mag-iimbestiga at mag-judge. Hahatulan ka rin nila base sa kanilang investigasyon mo sila na ikaw ay inaakusahan mo sila. Diba? Nakakalito na, pero eto po yung mga kabayan, yan po ang katotohanan. Diba? Na sila po yung inaakusahan, sila rin yung mag-iimbestiga. Anong mangyayari dyan? Labo-labo na yan mga kabayan. Walang patutunguhan yan. Hindi lalabas ang buong katotohanan dyan. Kaya dapat siguro ay mag-inhibit kayo dyan. Ikaw, Senator Tulfo, Soto, at yung iba pang nami-mention na namalitahan. Di ba? Ang hirap sa inyo no? Di porket mga senador kayo ay hindi na po kayo kayo na lang palagi ang tama, di ba? Mali po yung ginagawa ninyo na kayo na nga ang akusado, kayo pa ang mag-iimbestiga at kayo rin ang hahatol. Ano to, lokohan, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito, Nexki. Ano bang ginagawa nyo dyan kung ayaw nyo sila papasukin? Wala hiya. Naman ito, paano malalaman kung tama o hindi ang mga aligasyon ng 18 Marines sa inyo? Hindi nga po hindi po lalabas ang katotohanan dyan kasi sila rin ang inaakusahan, sila ang mag-iimbestiga, sila rin ang didesisyon. Diba? Ay nako. Ayaw ninyo nga daw papasukin. Oo nga dahil nga walang QR code. Kaya nag-press con na lang sila sa office ni Senator Robin Padilla. No? O yan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Pero hindi po ito hearing Hindi po hearing yung ginagawa nila ngayon. O ito po kasi ang sabi ni Kiko Pangilinan mga kaubayan. Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang isinasagawa ngayon ng Gatchalian Black. Kung di isang consultative meeting bilang respeto umano sa ibang mga senador. Yan consultative meeting with the NBI Matibag. Alam niyo po ba na-observe nyo? Na-observe nyo rin siguro kung napanood nyo po yung kanilang hearing ay hindi pala hearing meeting, no? Alam nyo, tinatanong lang naman nila si Matibag kung ano yung mga posibleng ikakaso doon sa 18 Marines. Ngayon, di ba? Kung umattend doon yung 18 Marines, sasabihin ng 18 Marines, bakit tayo nagpunta dito? Tayo pala ang kakasuhan dito. Di ba? Bakit pa tayo pumunta dito? Tayo pala ang kakasuhan, hindi pala nila gusto malaman kung ano po ang katotohanan. Di ba? Paano nila gugustuhin na malaman ang katotohanan na sila mismo ang mga involved? Kaya dapat nga sabi ko, mag-inhibit na kayo. Get out na kayo dyan. Di ba? Ay nako, ginagawa niyong tanga ang taong bayan sa totoo lang. Consultative meeting consultative meeting at hindi po sila naghihiring. Parang inuto niyo lang yung mga 18 Marines kung for example lang a-attend kasi yung imbitasyon maghihiring pero meeting lang pala. Nagmi-meeting lang pala kayo kayo na lang ang mag-meeting diyan, di ba? Huwag niyo nang idama yung 18 Marines. Ay nako. Sabi po dito ni
just sasabihin mag-DDS hindi pinapasok. Sasabihin ng mga DDS hindi pinapasok daw. Ha? Ang totoo naman, pinapasok sila 3 beses, pinagsabihan pumunta sa baba. Fact check muna. Mamaya ipapakita po natin kung pinapasok ba talaga o hindi ha. Meron tayong video. Siyempre hindi lang ikaw ang may ebidensya. Sabi nila kanina mga kabayan, nandoon daw sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pero mamaya ipapakita po natin na wala pala doon. Sabi po dito ni Henry, kayo yung di sumunod sa rule of law. Huwag kayong pag-victim. Kung malinis konsensya nyo, kahit pagulungin at baliktarin kayo kung malinis kayo, walang dapat ikabahala. Ayan mga kabayan, totoo. No? Kung malinis kayo, kahit sino pa mag-imbestiga dyan, wala kayong dapat ikabahala. Pero bakit pilit ninyong inaagaw yung investigasyong ito? Yung investigasyong ito, pilit nilang inaagaw para pagtakpan ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Di ba? Ito po mga kabayan, sabi po dito, ito na yung sinasabi nilang hindi dadalo. Ito, 18 bagmen baligod nasa opisina ni Senator Padilla, hindi dadalo sa Blue Ribbon. Ayan sabi, hindi daw dadalo sa Blue Ribbon. Meeting lang hindi hearing mga kabayan. Anong klase ito? Bakit pa magmi-meeting, di ba? Pero nagsisinungaling po si Erwin Tulfo. Sabi po yan ni Erwin Tulfo nandun daw po sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pero eto, Senator Robin Padilla nagpakita ng ebidensya. Eto, pakinggan po natin, panoorin po natin ito mga kabayan. Wala po dito yung 18 Marines. Ayan na. Wala po dito sa opisina ko. Grabe po. na. Wala po sila dito. Wala. Wala po naman dito pala dyan 18 Marines. Wala naman pala, tingnan yun naman. Teka, susunduin ko muna. Sabi kasi nasa opisina ko, wala pala rito. Nasa baba. Tols! Yan Tol! Torny! Ano ba nangyari? Kayo papasukin? Anong problema daw? Ano ang problema po? Okay. Ba't ayaw paakitin sa opisina ko? Ganon? Okay. Bisita ko sila Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. Correct. Tatanungin po natin sila. Opo. Di ba mga kabayan, klarong-klarong nagsisinungaling si Erwin Tulfo na nandun daw sa opisina, wala naman pala sa opisina. Bending, lahat na lang ba, puro kasinungalingan ang sasabihin nyo? Nako. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto last po natin pag-usapan, ito pong si Rafi Tulfo, tapos i-play na po natin yung video mga kabayan. Sabi po kasi dito ni ni Rafi Tulfo, kung panonoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource person. Ako naman, sir. Hindi. Alam ko nanood ka kasi nandoon niya, di ba? Marami po ang naka-notice na Erwin Idol Rafi is watching. Okay? So, masasabi ko lang mga kabayan, bakit hindi niyo i-try, Bakit hindi niyo i-try na ilabas talaga nila yung ebidensya? Kasi nagpapakita naman po sila ng ebidensya. Talagang hindi mo lang nagugustuhan yung naratibo nila kasi it is against your narrative also. Di ba, mga kabayan? Sabi niya po kasi dito, yung presiding officer daw nagko-coach. Okay? Kesa naman, for example ngayon, nag-hearing kayo dyan sa sinasabi niyong Blue Ribbon. Kesa naman po yung presiding officer, yung inaakusahan, di ba? Yun ang mas matindi. Di ba? Yung presiding officer, okay, at saka yung ibang mga miyembro, sila pong inaakusahan, ng 18 Marines, yung 18 ex-bodyguard daw. Okay? Yun ang pangit tingnan. Dapat talaga kayo mag-inhibit para walang masabi yung taong bayan.
Pero I think hindi niyo po yun gagawin, no? Yun po ang naiisip natin. Hindi nila gagawin na mag-inhibit sila dyan kasi ano pa, di ba? Wala na. Wala lang magpoprotekta sa kanilang pinoprotektahan, di ba? Wala lang magpoprotekta sa Malacanang. Malacanang ang nagano sa kanila di ba? Malacanang ang nagkukumpas sa kanila mga kababayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karabinatin. Sabi po dito ni Debs, talo na si Jose Rizal pag padamihay ng babae. Aray ko po, ayun. What a narrative, Di ba kayo ang gumamit ng bilyon-bilyon ng pera and powers to make a script of your own? Nakakatawa na kayo. At ang mga naniniwala sa inyo, nakakatawa din. Oo nga, no? Kulang yung 5 million. Kaya nag-isip sana kayo ng mabuti at nag-outsource muna. If saan mas malaki, sayang. Sabi po yan ni Arcel. Ayan mga kababayan. Sabi naman po ni Emily, Bendelo. Talaga kasi Bendelo sila kasi sila din ang mga dawit sa maleta. Pilit nilang nililihis yan. Sana lang sila Diskaya magsabi ng mga pangalan kasi sila nakakulong, yung iba nagpapasarap lang. Correct. Pero nagsabi na po si Orly Gutesa, no? Si Orly Diskaya. Ano ba yan? Sabi po kanina sa balita, papangalanan niya daw yung 150 congressmen na mga sangkot sa flood control. Ayan na mga kababayan. Sana nga ay pangalanan na bago mayroon pang mangyaring masama sa kanya. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Pwede bang matanggal ang Senate President at kung oo, ano ang botong nire-require? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, ano po ibig sabihin noon? 24, majority ng 24 ay 13. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Lalong umiinit ang sigalot sa Senado matapos igiit ni Senador Sherwin Gatchalian na siya ang kasalukuyang acting Senate President kasunod ng kontrobersyal na reorganisasyon sa mataas na kapulungan. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Gatchalian, "I am the acting Senate President." Ang pahayag ay kasunod ng mga pangyayaring naganap noong June 3 kung saan 12 senador ang nagsagawa ng sesyon, bagay na nagbunsod sa pagdedeklarang bakante ang ilang pangunahing posisyon at mga komite sa Senado. Samantala, nananatili namang magkasalungat ang paninindigan ng dalawang kampo hingil sa bisa ng reorganisasyon habang iginigiit ng kampo ni Gatchalian na balido ang mga hakbang na isinagawa noong June 3 at naninindigan naman ang kampo ni Cayetano na walang bisa ang mga ito dahil sa umano'y kakulangan ng quorum. Dahil dito nananatiling sentro ng usapan ang tanong kung sino nga ba ang may lehitimong kapangyarihang mamuno sa Senado habang hinihintay ang posibleng susunod na hakbang ng magkabilang panig. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Okay. Siguro para makadagdag tayo ng kaunting kaliwanagan sa public discussion, pag-usapan natin na ano ba, bago natin pag-usapan yung kaso na yon, ano ba yung issue? Ano yung mga issues na kailangang harapin? Una, pwede bang palitan ang Senate President? At kung pwede, ilan ang botong nire-require ng saligang batas? Okay? Pangalawa, pwede ba mag-conduct ng business ang Senado sa anong quorum ang kinakailangan? Okay, yun ang pag-usapan natin. Kasi ang magiging problema natin dito, pag pinaglahok-lahok natin ito, medyo maghahalo. Okay, so unahin muna natin, bago natin pag-usapan niya ang Cuenco. Ibibigay ko rin sa inyo yung facts niya, Avellino versus Cuenco later on. That is a 1949 case. Ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 ay kailangan ay majority ng all. Saan nyo ito makikita? Makikita nyo yan, ayan, if ina-flash ngayon, sa Article 6, Section 16, okay?
Kaya lamang, no, ang sinisimulan nyo yung second paragraph. Kailangan dyan tingnan is yung unang paragraph. Kaya po tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan yung iba. Kasi yung una na tanong, pwede bang matanggal ang Senate President? At kung oo, ano ang botong nire-require? Okay? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, mapabasa po niyo yun, nakalagay doon ay all. Ano pong ibig sabihin noon? 24, ano po ang majority ng 24 ay 13. Kaya makita nyo, ipinipilit nila, hindi ako magsasalta ng personality kasi pag naglalagay ng personality, umaanghangan discussion ng mga tao. Pag yan pinag-uusapan sa class, kailangan mo ay 13 lamang. 13 ang kailangan mo para mapalitan mo. Yan ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 Constitution. Ano ang nakalagay sa 1935 Constitution? Liliwanagin ko yung exact wording ng 1935 Constitution ay hindi sinayad sa kaso ng Abilino versus Cuenco sa main decision dahil may mga dissenting opinion nyo. Bakit ko po sinabi ito? Pwede nyo pong buksan. Searchable ito. 1935 Constitution, this time Article 6, Section 10. Wala pong nakalagay doon na all. Basahin niyo po yon. Wala pong nakalagay doon sa provision na iyon ng Konstitusyon ng 1935. In fact, kung may time ko, pwede natin Opo, i-flash. pwede natin, basahin ko na lang po, direkta. Diba? Sa 1935 po, yung nabanggit nyo po na Article 6, Section 10, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker, period. Oo. Okay? Dito Right. sa 1987 naman, sa Article 6, Section 16, sa number 1, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members, Nakita nyo? period. Nakita nyo? Magkaiba eh. Magkaiba. Kaya hindi na rin nga ako magbabanggit ng tao na sitting senator na mga in-interview na dun sa ibang panig. Sila mismo nagsasabi, wala pa, yung presidente, Senate President, di pa napapalitan. In fact, sinabi nila, yung president, ang pinilagay nila, President pro tempore, balikan ng mga taong balita. Kaya pinasumpa si Senator Win na Senator President pro tempore, but later acting President. Di ba? Acting President. So kung susundin natin lamang ang saligang batas kung paano magboboto ng Senate President at paano mapapalitan, ang kailangan ay hindi yung sabi ni Atty. Tarquin, yung nakalagay sa saligang batas na Article 6, Section 16, first paragraph. Opo. Ngayon, palawigin natin yung discussion. Sabi doon, pag binasa nyo sa saligang batas, walang wording dyan ng Senate President pro tempore, correct? Ngayon, nakalagay rin sa Section 16 na yan, kung di ako nagkakamali, third paragraph, na sila, ang bawat house, ay magdidetermine ng kanilang rules of proceedings. Di ba? Nakalagay yun. Ngayon, pag yan ay titingnan nyo po, pumunta kayo sa portal ng Senado, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon na ang Senate President at ang Senate Pro Tempore ay binoboto ng all. Kaya sila nagtatalo. Nakita niyo po? Kaya sila nagtatalo. So yung aspeto na yan, sa aking pananaw, hindi naman masyado pinagtatalunan eh. Kaya yung gumugulo ho yan dahil sa quorum. Yan, pag-uusapan natin. So liliwanagin ko po, yung aspetong yun na hindi pinagtatalunan masyado. Yung iba, pinipilit nilang gano'n. Pero mismo nga, balikan na lang nila yung video. Yung pagsumpa doon, Senate President pro tempore. Ginawa doon. So yan mga kabayan, klarong-klaro, hindi po siya Senate President kundi Senate President pro tempore po mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karibin natin at syempre huwag po kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.